Shalom everyone. Magandang araw po sa ating pong lahat. It's nice to be back. It's a blessing for me to be with you at magturo po sa ating pong lahat sa araw na ito. At ang pag-aaralan po natin sa araw pong ito ay ang patungkol po sa pamilya. So ang title po ng ating pong series patungkol po sa pamilya ay ang Strengthening the Family, no, part 1. So gaya na sabi ko, series po ito. So marami pa po tayong mapapag-usapan patungkol po sa pamilya. Ito? Okay. So isa po sa itinalagang institusyon ng Diyos ayon sa Biblia ay ang pamilya. At isa rin ito sa ginagamit ng Diyos upang pigilan o pigilin ang pagbaba ng moralidad ng tao at ng lipunan. So gaya sa panahon noon ni Noah, kung nakikilala niyo pa ho si Noah, na kung saan ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, no? Dahil sa kasalanan at kasamaan ng tao. No? At ang tanging pamilyang matuwid na nakita ng Diyos sa kapanahonang iyon ay ang pamilya ni Noah. So si Noah, hindi po niya pinabayaan ang kanyang pamilya na mabulid sa kasamaan at kasalanan. Ano po? Dahil po doon, hindi pinabayaan ng Diyos si Noah. Siya ay ginabayan at niligtas ng Diyos. Ngunit ang lahat ng hindi nakapasok sa arko na siyang nagsilbing kanlungan ni Noah at ng kanyang pamilya ay napahamak. So maging sa panahon natin ngayon, na kung saan marami pong peligro na kinakaharap ng ating pamilya o sinasabi po nating threats and risk po ng family. So may pinapagdaanan, may dinaranas po ang pamilya, karamihan po ng pamilya o lahat po ng pamilya may pinagdaraanan po sa kani-kanila pong mga pamilya. Ano po? So, ano po ba o paano ba natin pinapangalagaan at pinapahalagahan ang pamilyang kaloob sa atin ng Diyos? At ano-ano po ba ang mga peligrong ito na kinakaharap ng ating pong mga pamilya? Lalong-lalo na po dito sa bansa po natin. Okay? So, threats and risks faced by the family. So, una-una siguro, yung po pagkawasak ng ating pong pamilya, no? Disintegration of the family. No? So, ano-ano po ang mga dahilan? Bakit nagkakaroon po tayo ng mga broken families o mga broken relationships? Ano po? Siguro ang isa siguro dito is nakakaligta ang responsibilidad o neglecting of responsibilities. So titingnan natin bawat miyembro po ng family, si nanay, si tatay, maging ang ating mga anak ay may kanya-kanya pong tungkulin o responsibilidad sa pamilya, no? At kung isa man sa mga ito ay inabandon na ang kanyang responsibilidad, lalo-lalo na po sa mga tatay tsaka sa nanay, no po. So magkakaroon po o mayroon po tayong malaking problema sa pamilya. Na po. So kung nakakaligtaan po ng isang membro ng pamilya, lalo-lalo na po si tatay o si nanay, ay malaking impact po ito sa pamilya po natin. Na po, lalong-lalo na sa mga aspeto po ng family po natin, financial, uh, spiritual, ano po, emotional. So, nakikita ho natin yung mga magiging kahihinatnan, no? Pag-abandonahan ng responsibilidad. Pangalawa po, loss of intimacy o interest. Maaring dito po ay di natin nagagawa yung mga dating nagagawa po natin para sa ating pong pamilya o lalong-lalo na sa ating pong asawa. O, example po, gaya ng pagsambit ng mahal kita, wala na ngayon. No? Nung mga bata-bata pa lang, ay palagi yung I love you. Ngayon, wala na. No? Pag-alala sa mga okasyon, gaya ng birthday, wedding anniversary, no? Pagiging caring natin sa kanila. No? Maging siguro yung pagtimpla man lang ng kape sa umaga sa ating husband o sa ating partner, hindi na rin na po natin nagagawa. Ano po? So, yun na, nawawala po yung intimacy. So, kailangan natin ibalik yung mga ginagawa natin dati para may balik yung intimacy. Pangatlo siguro yung lack of appreciation. So, di na natin na-appreciate ang mga nagagawang maganda at mabuti ng ating partner o asawa, no? Ang nakikita na lang ho natin ay puro mga failure na nakikita natin sa kanya, no? So, sana makita rin ho natin na palagi nating i-appreciate sana kung ano yung nagagawa niyang mabuti. No one's perfect, ika nga, no? Kailangan po nating
i-appreciate palagi, no, para pagbutihin pa ng membro ng pamilya ang kanya pong ginagawa, no. Pang-apat siguro yung extra marital affairs, no. Ito yung pinakamasakit na pwedeng mangyari o gawin ng isang tao o isang asawa sa kanyang asawa. Ano po? Napakasakit po na though alam po natin na yung commitment natin sa isa't isa is a lifetime commitment, pero nagagawa man natin ipagpalit yung ating asawa. At sa mga ito, no, kung nangyayari sa family ito, nagiging daan po ito sa sinasabi ho nating domestic violence, no po? Yung sakitan ng bawat isa sa atin, no, sa bawat asawa. So, ngunit ano po ba yung layunin at kalooban ng Diyos para sa pamilya? Bagaman gusto po ng Diyos na mayroon tayong maayos at payapang pamilya o tahanan, at ayaw din po siguro ng Diyos o totoong ayaw po ng Diyos na mawasak po ang ating pamilya. Subalit ang pinakamahalaga po sa lahat, at ito po yung kalooban po ng ating Panginoon at anong ating Diyos, no? Na tayo po'y maligtas sa kasalanan at kamatayan kasama ng ating pamilya. So lahat po ng binanggit ko kanina ay pagkukulang at kasalanan. No po? So, sa Gawa 16 verse 31, sinasabi po doon, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. No, ganun din po sa Gawa 18 verse 8. No? Sabi po doon, sumampalataya sa Panginoong si Kristo, si Crispo na pinuno ng sinagoga kasama ang kanyang buong sambayan. Kung titingnan natin, sa Gawa 16:31, at ang iyong pamilya, at ganun din sa Gawa 18:8, ang kanyang buong sambahayan. So layunin po ng Diyos, hindi lamang po tayo ang maligtas, kundi pati sampu ng ating pamilya o buong sambahayan po natin o buong pamilya po natin, no? Okay? Pangalawa po, drug abuse. O sabihin natin yung mga bisyo sa family. Ano po? Bisyo sa family. So kapag ang mga bagay na ito ay nakikita sa atin o sa ating pamilya o sa isang membro o membro ng ating pamilya, ang unat-unang naapektuhan dito ay ang pamilya natin mismo. So, pagkatapos po, siyempre, yung kinabibilangan nating komunidad. Kasi magiging hindi po sila huwaran na po sa ating pong komunidad. So halimbawa, kung ang isang membro ng pamilya ay may bisyo, gaya ng droga o sobrang paglalasing, no, hindi po nila kokontrol yung sarili nila. So ano-ano po ba yung mga posibleng mangyayari o senaryo? Una, inaasahan natin na ang kanilang sasabihin ay kanilang gagawin. So ibig sabihin, pwede nilang gawin kung anong sinabi po nila kasi nasa impluensya po sila ng droga o ng sobrang paglalasing. Hindi sila magiging focus sa kanilang ginagawa, di ba? May trabaho po sila, hindi sila focus doon. Maaari din silang magnakaw para sa kanila pong bisyo, para matustusan lang yung bisyo po nila. Dahil dito, pwede silang matanggal sa trabaho o naman mawala ng hanap buhay. At pwede rin itong maghantong sa kamatayan po nila. So ito po yung mga posibleng mangyari kapag ang isang pamilya o membro ng pamilya ay may ganitong problema. No. Sabi po ng Panginoon sa Kawikaan 20 verse 1, ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan. Kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. So nakita po natin, nagbubunga lang siya ng panunuya at kaguluhan. No po? So ang paglalasing ay sa mga taong hindi po wise o marunong. No? Kung inisipon natin yung ating pong sarili, ay ating pong sarili, maging ating pong pamilya, sana maging marunong po tayo sa mga bagay pong ito. Pangatlo po, parental absenteeism o kawalan ng mga magulang sa tahanan, no po? Kalimitan, no po? So isa ito sa mga dahilan at malaking kontribusyon kung bakit karamihan sa mga pamilya ngayon ay pumupunta sa pagkawasak o tinatawag na broken families, no? Kasi kadalasan tayo mga magulang na siya sasanang unang-una na nagmamalasakit, nagtuturo, nagmamagabay sa anak sa kanilang paglaki. Bagkos ano ang pumalit? No? Ano-ano mga pumalit? O sino-sino mga pumalit? Una, barkada. Po, kung wala mga magulang, of course, maghahanap po yung ating pong mga anak ng kanila pong pag
pag-aalain po ng kanila pong mga hinaing, ang kanila pong saloobin, ano po, una, barkada. Ano pa? Telebisyon, social media, na kalimitan ay hindi po nagdudulot sa kanila na maganda. Ano po? So, sino po nagmamalasakit? Barkada, telebisyon, social media. Doon po nila hinahanap po yung kakulangan na hinahanap po nila sa pamilya. Ano po? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Efeso 6 verse 4, no? At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang iyong mga anak, kundi yung turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano po? Sa Deuteronomy din po, the 6 verse 6 to 7, sabi po doon, at ang mga salitang ito na aking inuutos sa inyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. So ang ibig pong sabihin, lagi o palagi po natin paalalahanan o tuturuan ang ating pong mga anak. No, sa Biblia, palaging ina-address po ng Diyos sa usapin ng pagtuturo at pagtitrain ng anak at sa pamilya ay ang mga magulang, especially po mga fathers o mga ama, no? Ngayon, paano po natin 'to gagawin kung palagi tayong wala sa tabi nila o wala tayong oras para sa kanila, ano po? So, tingnan po natin na magabayan po natin ang ating pong mga anak. Pang-apat po, economic difficulties, ano po? O yung financial na aspeto ng buhay ng pamilya, ano po? So, ang pera hindi po ang pinakamahalaga na kailangan ng pamilya. Subalit, naiintindihan din po natin, no po, na isa ito sa pinakamahalagang suliranin na kinakaharap ng bawat pamilya. At lalong-lalo na po sa panahon po natin ito, panahon po ng pandemic, no? So nakikita po natin ito, kadalasan ang mga anak ng mahihirap po ang natatamaan po nito. Lubos po sila natatamaan in terms po siguro sa pagkain, nutrition, ano po, kalusugan po nila. Dahil salat po sila sa finances, di po sila makabili ng wastong pagkain o nakakain man sila ng 3 beses ng araw. Ano po? Emotional na paglaki po nila, yung emotional growth po nila, naapektuhan din po yun dahil sa economic uh, kakulangan po nila sa financial. No po? At syempre, yung edukasyon po nila. No? Kaya nga po, sa kanilang murang edad, mga bata, no, napapasok po sila. Yung tinatawag po natin child labor para makatulong lang po sa pamilya. At madalas, dito po sila napapariwara dahil sa mga maling gawain at impluensya. Ito po. Maging yung ating pong mga asawang babae, karamihan po ay katuwang po nila ang kanila pong mga asawa para maghanap buhay, para maabot lang yung mga pangangailangan ng pamilya. Kaya't minsan ay nakakaligtaan ang mas mahalagang tungkulin o role po nila sa pamilya. Ngunit ano po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pangangailangan ng tao at ng pamilya? Tingnan po natin sa Mateo 6 verse 31 to 34. Sabi po doon, kaya wag kayong mga balisa na mga nagsasabi anong aming kakainin o anong aming iinumin o anong aming daramtin sapagkat ang lahat ng mga ito'y ginagawa o pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong ama sa kalingitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisang ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat sa karawan ang kanyang kasamaan. So, sinasabi po rito na ang mga bagay na hinahanap natin sa buhay na ito ay kayang i-provide ng Diyos sa atin. Kayang idagdag ng Diyos sa atin. Ngunit, mayroon po siyang gustong ipagawa sa atin bago idaragdag ng Diyos. Ito po yung hanapin ang kanyang kaharian at kanyang katuruan at ito'y maidadagdag po sa atin. Ano po yun? Kakainin, iinumin, at dadamitin. So, ang nag-promise po sa atin ay faithful, ang Diyos na po. Kaya kailangan lang natin magtiwala sa Diyos at lumapit po tayo sa Kanya. At nakakatiyak po tayo na di niya tayo itataboy o pababayaan. So, panglima po, deteriorating family values. So kung nakikita nyo at napapansin nyo po, ang magagandang ugali o kaugalian sa ngayon ay nawawala na. No? Ano po ba yung mga rason? Ano po ba yung mga dahilan? No, unang-una siguro dyan is nakaligtaan po na po ng mga magulang, no?
ang pagtuturo, hindi lamang sa anak kundi sa buong sambayanan. Nagiging busy po sila masyado, siguro sa trabaho o mga pinagkakabalang magbibigay o mang-aabot sa pangangailangan ng pamilya. Na sana po ang magulang ang nagtuturo sa mga anak patungkol sa mabuting gawain at ng salita ng Diyos. No? Subalit, sad to say po, nakikita ho natin na kalimitan, telebisyon ang nakafocus ang mga bata sa telebisyon o kanilang mga cellphone, mga social medias nila, Facebook. Yun naman nagtuturo, kadalasang nagtuturo po sa kanila. No? So tingnan po natin na magabayan po pa rin po natin, hindi ho masama yung magkaroon po tayo o mabigyan po natin ng kasaganaan yung pamilya. Pero mas mahalaga po ang batang lumaki sa pangangalaga at pagtuturo ng ina at ama. No, pangalawa siguro yun, minsan ang mga magulang ay hindi po nagiging halimbawa sa mga anak. So, turuan po natin at train po natin ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa sa kanila. Being an example, sabi nga, no? Example po, sinasabi ng magulang o sinasabi ng tatay, no? Na masama sa kalusugan ng paninigarilyo, pero nakikita ng bata, ng magulang mismo, ay naninigarilyo, di ba? So, ang sinasabi po sa aklat ng Kawikaan, ano po, 22 verse 6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya, ay hindi niya ito hihiwalayan. Ano po, maganda po na imulat ho natin sila sa katuruan at katuwiran ng Diyos. No? Pagka matanda po sila, magiging guide po nila ito sa pagdidesisyon. Po? So, turuan po natin sila ayon sa kalooban at katuwiran ng Diyos. At magiging gabay po nila ito sa pagdidesisyon. Po? Okay? Ang huli po, yung sinasabi po nating strong negative influence of media. So, wala pong alinlangan na marami pong naidudulot na maganda at benefits o benepisyo ang social media. Po? Malaking tulong po ito sa tao o sa isang organisasyon. Po? Ano pong mga tulong po ito? Una-una, yung connectivity po natin sa ating mahal sa buhay. No? Una-una, yung connection po natin sa ibang tao. No? Sa ating mahal sa buhay, napakainam po sa ngayon. Dahil wala pa po noon, pero ngayon, pwede na po tayong i-contact po yung ating pong mga pamilya, gaano man sila kalayo. No po? In a second or in a minute, nakakausap na po natin sila. No? Pangalawa siguro yung edukasyon. No? At awareness natin sa kapaligiran po natin. So natututo po tayo. At the same time, na-update po tayo sa mga kung anong trending. Ano po? Ay kung anong mang bago ngayon. Ano po? Mga impormasyon o mga news, pangyayari sa loob at labas ng bansa po natin sa napakabilis na paraan. So thank God po sa social media o sa mga ginagamit po natin. Cellphones, mga ganyan. Okay? Isa pa po yung pwede nating maabot ang pangangailangan ng ibang tao, hindi lamang po sa material at financial na bagay, kundi maging sa spiritual at emotional sa buhay po nila. Okay? So, pwede po nating i-message po sa kanila yung mga encouragement natin sa kanila through social medias. Na po. Ngunit, marami din po itong hindi magandang inaidudulot sa tao. At maaaring magamit po ito sa kasamaan. Na po. Gaya po ng cyberbullying, pornography, na po, which is very rampant po. Cybercrime, at nagdudulot din po ito ng mental issues na po. Nasiresulta po ito ng kadalasan o madalas na paggamit at hindi tamang paggamit ng social media. Na po. Ano pa? Addiction. Ang social media ay nagbibigay ng addiction sa atin to the point na naaantala po yung pagiging productive po natin. So, at yung normal na rin na gawain ng tao sa isang araw na po, naantala po siya kasi instead na maglaba ka o instead na may gagawin kang mas mahalaga, napaparami yata yung pagkukan mo, yung oras mo sa social media. At kadalasan po yung mga naapektuhan po nito yung mga anak po natin, lalo yung mga teenagers po natin. So, minsan nakikita natin nagiging idle po sila. O maging idle po tayo, tinatawag na tamad. No po? Kaya po nagagayat ang mga magulang palagi sa kanila dahil
Yun na po ang palagi nilang inaatupag. Ano po? Okay. So ano pa po nakikita po natin sa social media? Ano po yung mga naidudulot na hindi maganda? So hindi lang po nakakaroon po tayo ng karunungan o edukasyon po o impormasyon. Andun din po yung fake news na sinasabi o fake false information. So, no? So mag-ingat po tayo yung sa mga fake news at pag nagkaroon po naman ganyan tapos post din natin, i-share din natin, false pala yun. Ano po? So nagkakaroon po ng problema. No? Okay. So kailangan din nating mag-ingat. Ibig sabihin, kailangan nating mag-ingat sa paggamit ng social media. So kailangan maging responsable po tayo. So, makailang beses po sana nating isipin. O tingnan bago tayo mag-post o mag-share ng mga mensahe o bagay-bagay na po. So, ito ba'y totoo? Ito ba'y tama? Nakakatulong ba o nakakasama sa kapwa ko ito? Ang pinakamalaga sa lahat, ito ba'y naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano po? So, sabi po ng salita ng Diyos sa Efeso 4 verse 29, hindi dapat mamutawi sa inyong bibig ang anumang masamang pananalita, kundi ang mabuting bagay lamang na makapagpapatibay upang ito ay makatulong sa mga nakikinig. So sabi po ng Diyos, no, lahat ng lumalabas sana sa bibig natin ay nakakapag-encourage sa tao o nakakatulong sa tao. Hindi po yung nakakasama po sa kanila. No? Yung mga mabubuting bagay, mabubuting salita lamang ang sanang mamutawi sa bibig po natin. So Kawikaan 16 verse 7, sabi po niya na ang lansangan ng matuwid, yung sabi ng mga righteous, ay humihiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Okay? So nakita ho natin na ang mga sabi niya ang mga matituwid daw ay lumalakad sa katuwiran o hindi sa kasamaan o humihiwalay po sila sa kasamaan. Yun po yung panghuli. So ngayon nalaman po natin ang mga peligrong pwedeng kaharapin ng pamilya. No? Nakadalasan sanhi po ng pagkawasak nito. Ano po? Maaari din po sa oras na ito, sa araw kong ito, napanood nyo po ito. No? At isa po sa mga ito ang pinagdaraanan ng iyong pamilya. So ano po ang ating gagawin? Ano po? Ano at sino ang ating magiging sandigan? Walang iba po ang gabay po natin ay ang Diyos at ang kanyang mga salita. Sabi po sa Matthew 7 verse 24 to 27, na po, kaya't ang bawat nakikinig, sabi po ni Jesus, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at isinasagawa ang mga ito ay may tutulad ng isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan at bumaha, lumakas ang hangin at inampas ang bahay na yun. Ngunit, hindi iyon bumagsak sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito, ngunit hindi isinasagawa ang mga ito ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumuhos ang ulan at bumaha, lumakas ang hangin at hinampas ang bahay na iyon. Nagiba nga ang bahay na iyon at nagkawasak-wasak. So, dapat po ang pundasyon po natin ay nasa Diyos, na kay Kristo. Kung gusto po nating maging matatag ang ating pong pamilya, kailangan po na yung pundasyon po natin ay nakatungtong sa bato. Yan po ang Panginoong Isus. So bagaman, sabi ko kanina, bagaman gusto po ng Diyos na mayroon tayong maayos, matiwasay, payapa, masaganang pamilya, tahanan, at maaaring at ang Diyos ayaw din po niyang mawasak po ang ating pong pamilya. Subalit ang pinakamahalaga po sa lahat, at ito ang kalooban po ng Diyos, na tayo maligtas mula sa kasalanan at kamatayan. Hindi lamang po tayo kasama po ng ating pamilya. Ito po yung pinakalayunin at kalooban ng Diyos para po sa pamilya. So, sana po sa araw pong ito nakapulot po kayo ng magandang aral at maganda pong alalahanin po natin na isa lang po yung makakatulong po sa atin. Yan ay ang Panginoong Hesus. Siya po ang bato, panulukan. Di po tayo matitibag, maging ang ating pamilya pag nagtitiwala po tayo sa Kanya. Po,
nais ko pong anyayahan po kayo sa panalangin sa oras na ito. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito at yung mga salita o Diyos na aming narinig. Naway, Panginoong Diyos, maging ah, guide po namin ang mga salitang ito. At Lord, dalangin ko ang patuloy na pagpapala mo at yung pagbabasbas sa aming pong mga pamilya na Panginoong Diyos sa bawat suliranin, sa bawat trials o Diyos na nangyayari po sa pamilya, maging matatag po kami dahil po, hindi po dahil sa aming pong kalakasan, sariling kalakasan, ngunit nagtitiwala po kami kay Kristo. Siya pong batong panulukan po namin. Salamat po sa araw na ito. At Lord, bendisyonan mo ang bawat isang nakinig. At Lord, ikaw na po ang siyang bahalang kumausap po sa kanila. Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo lahat ng kapurihan. Pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Salamat.